Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Magsitayo po ang lahat. Pag-aalay sa umaga, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria at ng tapat na puso ni Jose, iniaalay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito. Kaanib ng banal na sakripisyo ng misa sa buong daigdig. Iniaalay ko iyon ukol sa lahat ng mga adhikain ng iyong mahal na puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad puri sa kasalanan, at sa pagsasama-sama ng lahat na Kristiyano. Iniaalay ko iyon ukol sa adhikain ng aming mga obispo at pari, at tanging-tangi ukol sa adhikain ng Santo Papa sa buwan na ito ng Nobyembre. Ipanalangin natin ang Santo Papa na sa pagtupad niya sa kanyang misyon, patuloy siyang umagapay sa kawang ipinagkatiwala sa kanya. Sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsanggalang, o banal na ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan. Bagkus ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib, o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magandang umaga po. Ngayon po ay ginugunita natin si Santa Cecilia, dalaga at martyr. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Daniel Voltaire Danichiwi. Magsitayo po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang. Paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila ay pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit nakahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang 7 anak hanggang sa ang mga ito ay mamatay sa loob lamang ng 1 oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya ay babae. Kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya,
Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santikpan ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob, ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi nyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan. Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang paglahi sa kanya. Kaya at sinikap niyang mahimok ang bunsong anak ng babae, natalikdan ang kanyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin, pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit hindi siya inintindi ng anak. Kaya at nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito ay mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napahinuhod ang ina na kausapin ng anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. Anak, mahabag ka sa iyong ina na siyam na buwan na nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. 3 taon kitang pinasuso, pinalaki kita, pinapag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mo, ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na naddusa hanggang kamatayan, upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila. Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, "Ano pang iyong hinihintay, Haring Antioco? Hindi ko susundin ng utos mo. Ang susundin ko ay ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawa ng lahat na nagpapahirap sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makakatakas sa parusa ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo ay magsasaya. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo ay magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako ay taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako ay sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo ay magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda. Hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako ay dumudulog at sa iyo humihibik. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo ay magsasaya. Kung paanong sa mata mo ay lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo ay mamamalas.
kapag ako ay nagising, sa piling mo ay magagalak. Paggising ko, Poong Sinta, sa piling mo ay magsasaya. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ng mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Poot na poot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw namin maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin, yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi nyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto.
Wika nila, sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maging hari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kung noong linggo, narinig natin ang talinhaga ng talento, ngayon naman, ngayong araw na ito, talinhaga ng salaping ginto, ang ating ebanghelyo. Halos parehas po ang pinapatungkol ng dalawang talinhagang ito, na kung saan ang amo ay nagbigay sa kanyang alipin at sa huli, ipinagsulit kung ano ang nangyari sa ibinigay sa kanila. Tig-iisang ginto ang iniwan sa bawat alipin. Sa talinhagang ating narinig, lahat iniwanan, tig-iisang ginto. May isa, tumubo ng 10. Isa naman, tumubo ng 5. At yung isa, walang tinubo. Isa pa rin sa huli. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, yung kaisa-isa na meron siya, binawi. Yung kaisa-isa na meron siya, ibinawi. May 3 bagay ang naisituro sa atin ng ating talinhaga. Una, anumang ibinigay sa atin, gamitin. Malinaw sa amo na ang ibinigay niya sa kanyang mga alipin ay dapat ipangalakal. Hindi iyon iniwan para itabi, kundi para gamitin. Kaya merong kaakibat na dapat gawin. Nasasayang ang isang bagay kapag hindi ito ginagamit. Base sa ating karanasan, mas madaling masira o mas madaling maluma ang anumang bagay na hindi ginagamit. 'Di ba? Subukan mong wag tirhan ang bahay kahit bago, maluluma. Mas mabilis masira. Kahit ano yan. Bagay man yan o titulo. Pagiging doktor, pag hindi mo ginamit, 2 taon lang, lipas na yung pagiging doktor mo. Di ba? Meron ka nang hindi alam. Yung profesyon mo bilang guro, pag hindi mo ginamit, paglilipasan ka ng panahon, magiging outdated ka, maluluma ang karunungan. Kaya bagay o titulo, kahit karunungan o talino, maging talento, kapag hindi ginamit, maluluma at masisira. Unang sinasabi, anumang ibinigay sa atin, gamitin. Pangalawa, anumang bagay ay mayroong hangganan, mayroong katapusan. Lahat sa mundo may katapusan. Kaya't hanggang andyan, pakinabangan. Gaya ng iniwan sa mga alipin, dumating ang araw ng katapusan, sinulit sila at inalam kung ano ang kinapuntahan. Ang malungkot na kwento ng ating buhay ay yung dumating ang katapusan pero wala kang kinapuntahan. Yun ang malungkot na kwento. Dumating ka sa mundo nang wala. Natapos ang iyong buhay sa mundo nang wala. Yun ang malungkot na kwento. Kaya nga sabi, kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero kung namatay kang mahirap, kasalanan mo na.
kasalanan mo na. Kaya anuman bagay, mayroong hangganan. Huwag naman sana kung ano ang iyong o kung saan ka iniwanan, yun pa rin ang binalikan. Pangatlong itinuturo sa atin, ang anumang hindi ginamit, pwedeng bawiin. Ang anumang hindi ginamit, pwedeng bawiin. Lahat ng bagay may gamit. Madalas lang, ayaw natin itong gamitin. Magaling tayong Pinoy sa ganyan, no? Yung ayaw gamitin ang isang bagay. No? Plato, no? Ang hilig nating magtabi. No? Ano pa? Yung, alam nyo ba yung punch bowl? Meron pa ba kayo nun? Yung malaking parang mangkok na sinasabitan pa palibot ng baso, 'di ba? O tingnan nyo, yung sa inyo bago pa. Pero ngayon luma na 'yon, no? Hindi na ginagamit yung ganun, hindi na uso. Pero tinabi mo, napaglipasan. Tayong Pinoy, ang galing magtabi, no? Yung nanay ko, bubukingin ko, no? Ang galing magtabi ng yung microwavable na na plastic, no? Yung kapag nagti-take out ka sa restaurant, no? Pagka-uwi, huhugasan 'yon, no? Sabi ko, gamitin 'yan. Bakit nakatabi? Oh. Ang hilig nating magtabi ng kung ano-anong bagay. Kahit talento, isinasantabi natin. Talino, ayaw gamitin. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo nang hihinayang gamitin. Bagay yan. Merong dahilan para gamitin. Kaya nga, yung gintong ibinigay sa alipin na hindi ginamit, sa huli, binawi. Dahil ibig sabihin, wala itong silbi. Mga kapatid, sa lahat ng ibinigay sa atin, pahalagahan at gamitin. Dahil yan ay nakalaan para tayo ay pagyamanin. Tandaan, ang mga bagay na ibinigay at hindi ginamit, pwedeng kunin at pwedeng bawiin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Natitipon bilang mga anak ng Diyos Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya at ating sambitin. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan nawa ay hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago, at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng tao nawa ay makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tayo nawa ay magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor, mga nurse, at yaong mga nasa propesyon ng pag-aalaga, nawa ay gamitin ng kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit, at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga pinagpalang yumao, nawa ay makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami.
Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Birhen de Guia, pati na rin ng ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming alay, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Cecilia. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay namatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami ay natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni Santa Cecilia at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. In everything love and serve the Lord. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa pagdilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Cecilia. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin sa pag-alaala sa mga yumao para sa buwan ng Nobyembre. Mapalad ang nagsipanaw sa ating poong may kapal, lagi silang matiwasay sa gantimpalang kakamtan sa ginawang kabutihan. Aking tagapagsanggalang ay alam kong nabubuhay. Pagsapit ng huling araw, buhay ako sa harapan ng poon nating may kapal. Ang pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ang iyong walang maliw na kagandahang loob ay ipagkaloob mo sa iyong mga yumaong lingkod upang kailanman ito ay magdulot ng kanilang inaasam at sinasampalatayanan sa iyong pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapahingahan ng igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Mamahinga sa paghimlay, kaluluwa ng pumanaw, kapiling ng nagsilisan upang kamtin ng lubusan, patawad, kapayapaan. Amen. Ang kaluwalhatian nawa nila at ang lahat ng mga yumao sa awa ng Diyos ay mapanatag sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Awake from your slumber, arise from your sleep. A new day is dawning for all those who believe.